Na ipahayag natin ang ating pananampalataya sa Kanya, na ating kanlungan, wika ng mga awit, iniibig ko kayo, Panginoon. Kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at kananggalan. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Karapat dapat kayong purihin, Panginoon. Kayo lang, Panginoon, ang tunay na Diyos at wala ng iba. At kayo lang talaga ang aming batong kanlungan. Kayo ang nagbibigay sa akin ng kalakasan at nagbabantay sa aking daraanan. Pinataratan niyo ang aking paa, tulad ng paa ng usa, upang maging ligtas ang pag-akyat ko sa matataas na lugar. Sambahin natin at papurihan ng Diyos na ating batong kanlungan. Ikaw ang batong buhay, nasa akin nauksan, ako'y isinanggalang sa lakas ng kaaway, mag-isang sa kanina, gabong na may hanggang may tumitibok, iniwas sa pag-irong, hindi ako tutugong, hanggang di ay mabato, ikaw ang nagpadubog, saan ka ng malakyo? Iaalay kong lahat, buhay ko hanggang wakas, pag-ibawag na harap, sa hukuman mong tapat, at do'y mahaya ang O Diyos, ng pag-ibig, kami ay inyong muling bilag-buklod at tinawag sa mga oras nito, upang minsan pa ay aming ipadama at ipahayag ang aming pag-ibig at tinanggap mula sa inyo. Salamat, Panginoon, sapagkat sa gitna ng kalungkutan na aming nadarama, ay aming nabibigyan ng pagkakataon ang kaligayahan na nabubula sa inyo, upang magbigay sa amin ng pag-asa at ng katiyakan na sino mo sumampalataya sa inyo ay hindi mapapahamak, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito po ang aming pinagtitibay sa mga oras na ito. At ito ang dahilan ng aming pagpupuri at pagpapasalamat, sapagkat mayroong Diyos na buhay na aming lakas at aming kanlungan. Pamunahan ni Panginoon ang bawat isa sa amin lalatingin sa magbabahagi ng mensahe ng buhay na mula sa inyo, ang Pastor Bob. Pangunahan niyo po kami at samahan ng inyong banal na Espiritu at patuloy namin tanggapin ng may kaligayahan at pag-asa ang salitang aming paghihilayan at pagsasaluhan sa Panginoon. Aming Diyos, kayo ang aming batong kanlungan at lakas at patuloy niyo ang aming pagbuklod at pag-isay sa mga oras nito. Ito po ang aming pagsalamat, panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Sa Diyos ko lang matatamo ang kapahingahan dahil binibigyan niya ako ng pag-asa. Siya ang aking pangungkuhan at kalakasan. Siya ang aking pangungkuhan at kalakasan. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at kalangalan. Siya ang matibay kong batong kanlungan. Siya ang nag-iingat sa akin. Kayo ang mamamayan ng Diyos, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng oras. Sabihin sa Kanya ang lahat ng iyong suliranin. Dahil siya ang nag-iingat sa akin. Hindi lang sa Diyos ang nalilig na sila ng Diyos na nasa Kanya ang mga
ang tapat ang kanyang pag-ibig. Tiyak na darating pala ng Panginoon ang tao ayon sa kanyang mga ginawa. Manatili po tayo nakatayo sa babasa ng ating mga matayang talata na pag-aalaman ng ating pagdilay sa daming tao. Pasensya na, medyo mahaba-haba ang aking basahin. Hindi naman po ganun gagawin. Joshua chapter 3 verse 14 hanggang po sa chapter 4 verse 7. Sabi po dyan, it was harvest time and the river was in flood. When the people left the camp to cross the Jordan, the priests went ahead of them carrying the covenant box. As soon as the priests stepped into the river, the water stopped flowing and piled up far upstream at Adam, the city beside Zarethan. The flow downstream to the Dead Sea was completely cut off, and the people were able to cross over near Jericho. While the people walked across on dry ground, the priests carrying the Lord's covenant box stood on dry ground in the middle of the Jordan until all the people had crossed over. When the whole nation had crossed the Jordan, the Lord said to Joshua, choose 12 men, one from each tribe, and command them to take 12 stones out of the middle of the Jordan, from the very place where the priests were standing. Tell them to carry these stones with them, and to put them down where you camp tonight. Then Joshua called the 12 men he had chosen, and he told them, go into the Jordan ahead of the covenant box of the Lord your God. Each one of you take a stone on your shoulder, one for each of the tribes of Israel. These stones will remind the people of what the Lord has done. In the future, when your children ask you what these stones mean to you, you will tell them that the water of the Jordan stopped flowing when the Lord's covenant box crossed the river. These stones will always remind the people of Israel of what happened here. Then from Paul's letter, second letter to Timothy, in chapter 1, verses 3 to 7. I give thanks to God, whom I serve with a clear conscience, as my ancestors did. I thank Him as I remember you always in my prayers, day and night. I remember your tears, and I want to see you very much, so that I may be filled with joy. I remember the sincere faith you have, the kind of faith that your grandmother Lois and your mother Eunice also had. I am sure that you have it also. For this reason, I remind you to keep alive the gift that God gave you when I laid my hands on you. For the Spirit that God has given us does not make us timid. Instead, His Spirit fills us with power, love, and self-control. The Lord has blessed us with the reading of His word. Bless thou the very Lord to me. Hast thou didst bless the bread by Galilee, then shall all of his knees all fetters fall, and I shall find my peace, my all in all.
discovered. And the memories they uncover. Be of the light that leads them to the road we must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe. And the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe. And the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Faithful. Hindi na lang, ilan tayo eh. Bakit pala si Pastor Luther, hindi sumaman? Sumama ako. I was singing. At ba? Parang pinabayaan ko ngayon. I supported you. In spirit, in behalf po of the ministerial team of Edward Malapit Church, and of course, dahil ako naman din po ay dumaan din sa UCCP Pasay, and together po with my family, extend my condolences to the Pardos and of course to the members po of the family. Being assigned sa UCCP Pasay, I have the privilege of course to get to know your family for ilang years ba? 11 years. Simula nung ako ay estudyante. And Ate Au, that was how she was fondly called, si Ate Au. Ate Au ng lahat ng tao, Ate Au. She was truly a loving and a motherly figure. Si Ate Au simple ang ngiti, simple din lang ang tawa. At hindi naman po siya madaldal masyado. But si Ate Au would make sure that if she had something to say, she would say it. And if you needed to engage in meaningful conversation, she would also engage you naman in meaningful conversation. If she needed to say something, she would say it. And I am thankful and I am blessed that I was given the opportunity and the privilege to have known her. Let us pray. Come, Holy Spirit, come. Come dwell within us. Come dwell amongst us. Break us open and make us new creations. Amen. Ang aklat po ng Deuteronomy is the last book that is attributed to Moses. Kasi yung first 5 books, sabi si Moses daw ang may sulat. So ito pong Deuteronomy is the 5th book. So ito na po yung last book attributed to Moses. At ang Deuteronomy, pag atin po itong binasa, mapapansin po natin na si Moises, hinihahanda niya si Joshua na papalit sa kanya.
Itong buong aklat ng Deuteronomy, parang may pagka-turnover ng responsibility dahil si Moises ay hindi papasok sa lupang ipinangako. So, kailangan niya pong i-turn over kay Joshua. Kung ang simula nga po sa chapter 1 po ng Joshua, ang opening verse po, sabi doon, after the death of the Lord's servant Moses, the Lord spoke to Moses' helper, Joshua son of Nun. God said, my servant Moses is dead. Get ready now, you and all the people of Israel, and cross the Jordan into the land that I am giving them. Kung paano ang kamatayan po ni Moses signaled an ending, but the continuation of the journey with Joshua also signaled a beginning. So death can be an ending, but death is also a beginning. And we all know na ang kamatayan naman ay bahagi talaga ng buhay. At tayong lahat, darating din ang araw, tayo din ay mamamatay. Meron bang naniniwala dito hindi sila mamamatay? Sinasabi ko na sa iyo, kayo nagkakamali. Pero napapansin niyo, even pag sinasabi natin na tayo ay handang mamatay, pag ito ay dumating sa ating pong mga kamag-anak at mahal sa buhay, medyo nagugulat pa rin tayo. Parang hindi din tayo pala masyadong handa. We seem to think that we are, but sometimes na we realize that we have not prepared so much. But in death, we do know that the work of living for everyone else continues. Hindi naman po natitigil. Pag may namatay, hindi po tumitigil ang buong mundo. Life goes on. Even with the Israelites, in the passing of Moses, inihanda na nila kanilang sarili na sa kanilang pagpasok sa Promised Land, ang unang-una nilang kailangan gawin ay tumawid sa River Jordan, or sa Jordan River. Kung bibigyan po natin ng parang imagery, parang yung Jordan River ang pinaka-threshold. Pag natawid nyo na yan, ayan na. Papasok na kayo or paparating na kayo sa Promised Land. In a way, the death of Moses provided the ending nung kay Moses, but in crossing the Jordan, this is the nation's new beginning. This was the journey of God's people towards the Promised Land. Pero alam po natin, ang lahat po ng paglalakbay, hindi naman po patungkol sa kung saan kayo galing at kung saan kayo pupunta. Alam naman po natin ang ating pong buhay ay hindi naman po patungkol lamang sa ganon. Ang ating pong paglalakbay sa buhay, katulad din lang po ng bayan ng Israel, merong mga detour, merong delay, sila nga, na-delay sila ng 40 years dahil sa kanilang pagsuway sa kalooban ng Diyos. Pero maging sa atin din buhay, meron din tayong mga delay. Mga liko, mga pagtigil na hindi natin ini-expect. Napakadami po nangyayari in our journey through life. Pero sa lahat po ng mga journey na yan, na tayo po nagpapatuloy sa paglalakbay, ano ang minsan nagiging gabay o remembrance natin sa ating paglalakbay? Pag kayo po ay nagpapunta sa isang lugar na hindi nyo alam at humingi kayo ng instructions, ano pong hinihingi ninyo? Directions. Meron pa. Landmark. Nagkaroon kayo ng landmark. Sabi mo, pagdating ko dito sa kanto na ito, lumiko ka na, kumalan ka dyan. Ang sunod may tatanong, anong landmark doon? Kung papunta sa bahay namin, sabihin na, pag lumampas ka ng land bank sukat, walang ibang land bank sa sukat. Pag lumampas ka ng land bank sukat, kakanan ka na, balik ko na yan. Yan ang papasok sa akin. You always ask for a landmark. At maging sa ating pong buhay, ito pong mga landmarks ng ating pong buhay are memorable events in our life. Similarly, the Israelites, sa kanila pong pagtawid po sa River Jordan, talaga pong sinabi ni Joshua, or sinabi ng Diyos kay Joshua,
kailangan yung mag-iwan ng landmark. Sabi po sa verses 2 and 3, choose 12 men, one from each tribe. Command them to take 12 stones out of the middle of the Jordan, from the very place where the priests were standing. Tell them to carry these stones with them and to put them down where you camp tonight. Kinuha yung mga bato mismo sa River Jordan. Kasi po ang style po nun, pinauna muna yung mga pari na dala-dala yung covenant box. Pagtugtog po nila sa River Jordan, tumigil yung tubig at nakatawid yung bayan ng Diyos sa dry ground. Pinakuha po sila ng mga bato at ito po ang pinaset up bilang kanilang mga landmark. Punesto po nila ito kung saan po sila natulog. So, eto pong mga bato na ito are a symbol. It is a symbol of the very presence of God in their journey. The stones are a symbol of God's action on His people. So, maging ano man ang kanilang mga pinagdaanan kong mga detours or hirap sa kanilang paglalakbay, pag nakita nila itong mga batong ito, they will be reminded that God was with them. At ang Diyos ay merong naging direct involvement sa kanilang mga buhay. Sabi po sa verses 4 to 6, Joshua told them, go into the Jordan ahead of the covenant box of the Lord your God. Each one of you take a stone on your shoulder, one for each of the tribes of Israel. These stones will remind the people of what the Lord has done. These stones will remind the people of what the Lord has done. Actually, pag binasa niyo po yung chapter 4, pagtuloy niyo po kung binasa yan, dalawang beses actually silang naglagay ng landmark. Isa kung saan sila natulog, at meron pa pong ibang lugar kung saan nagpalagay din po ng landmark ang Diyos. At sinabi pa dito, medyo mas detalyado, kung ano daw ang simbolo ng landmark na ito. Sabi ni Joshua, in the future, when your children ask what these stones mean to you, you will tell them that the water of the Jordan stopped flowing when the Lord's covenant box crossed the river. These stones will always remind the people of Israel what happened here. Pag tinanong ng mga bata, ng mga anak ninyo kung ano yung sinisimbolo ng mga landmark na yan, ikikwento nyo yung ginawa ng Diyos para sa kanyang bayan. In fact, it even goes on to say, tell them that the Lord your God dried up the water until you crossed. Because of this, ito sa verse 24 na to, because of this, everyone on earth will know how great the Lord's power is. And you will honor the Lord your God forever. When your children ask, pag nagtanong kayo mga bata, tell them what God has done. Bakit niyo sasabihin yung ginawa ng Diyos? So that everyone will know how great the Lord's power is. Pero hindi naman kung may mga anak niya ang magtatanong. Siyempre, pag mayroong nagtatanong, ano ba ang significance na itong event na ito sa buhay? Ikikwento mo. At ikikwento mo para malaman din ng mga tao ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa buhay niyo. These are what landmarks are for. At maging din po ang landmarks po sa ating pong personal journey. They should remind us of what the Lord has done. Tawid po muna tayo sa 2 Timothy. In Paul's second letter to Timothy, makikita po natin kung gaano ka-importante na mag-iwan po ng landmark. Pero wala naman pong landmark na sinet up doon na katulad po dun sa landmark po na ginawa sa Joshua. Pero pakinggan lang po natin yung verse 5. Sabi po ni Paul kay Timothy, I remember the sincere faith you have, the kind of faith that your grandmother Lois and your mother Eunice also had. I am sure that you have it also. So kung wala mong physical na landmark na iniwan,
Merong landmark na tinanggap si Timothy. Landmark na nakikita sa buhay pananampalataya ni Timothy. Sino daw ang nagbigay sa kanya nun? Ang kanyang lola at ang kanyang nanay. Iniwanan si Timothy ng napaka-importanting landmark na ito ang naging gabay sa buhay pananampalataya ni Timoteo. And I'm sure, siguro in the interaction, hindi naman nila siguro napansin na active na tinuturo, na ini-instruct pa isa-isa, pero dahil sa buhay na ipinakita ng kanyang lola at ng kanyang nanay, ito ay nadala na din po ni Timothy. Here, Paul acknowledges the faith of Timothy by looking at those who raised him. Parang sinasabi niya, nakasisiguro ako sa pananampalataya mo dahil kilala ko kung sino nagpalaki sa iyo. Ate Au and Kuya Rudy, for that matter, because they had the means, alam niyo naman may business kasi sila Kuya Rudy, it was actually parang sleeper na business eh. Hindi mo akalain na napakalawak ng coverage ng kanilang mga ginagawa. At ako na lang nagugulat pag kung saan sila pumunta yung mga tauhan kasi kung saan nagkakabit. But because of that, because Kuya Rudy and Ate Au had the means, even among their family, they were actually given the responsibility to raise an extended family in their home. They raised children, grandchildren, and other relatives. Kasama din po yan sa kanilang buhay paglalakbay. And I am sure that Ate Au, in raising the children, of course also had her share of challenges along the way. But Ate Au made a conscious effort to make sure that her children and grandchildren knew that her faith, that the faith that she expressed was a faith expressed in love. Even those beyond the family circle benefited from Ate Au's affectionate and motherly presence. Kung nakilala at nakasama mo nyo nga si Ate Au, ganun po talaga ang natural niyang aura na ini-emit, very motherly, very caring, and very affectionate. Her testimony of faith was seen in the love that she shared in her life. And I am sure, si Ate Au bilang isang nanay, ang sincere prayer niya, ini-imagine ko, ang kanyang sinasabing prayer, I pray that they learn from my example, that the love they feel is real. At sana nga, ganun din ang ating maging prayer pag meron tayong nakakasama. Na sana nga, matuto sila sa ating pong ipinapakita at nawa yung pag-ibig na kanilang nadarama ay ma-feel nila na ito ay totoo, na ito ay sincere. Pag meron pong namamatay sa pamilya, ito din po ay nagiging landmark sa ating pong buhay. Nagiging landmark din po ito sa kwento ng ating pong buhay. Ang isa din pong ginagawa ng kamatayan, napapa-reflect din tayo sa sarili nating buhay. Parang automatic yun, pag meron namatay, tayo ay medyo nagsiseryoso at iniisip natin, ano na ba ang aking buhay? What is my journey about? And if you take the time to reflect and try to remember, I'm sure there are times that you will remember Ate Au in one of those episodes sa inyong pong buhay. And from those memories, posible din na meron ding important landmark na iniwan si Ate Au para sa inyo. Pero yung isang kwentong yon o yung isang encounter ninyo kay Ate Au, isang kwento lang yun. Kayo ay naglalakbay pa. So ano kailangan nyo gawin? Magbubuo pa kayo ng iba pang mga kwento ng buhay ninyo. At sa patuloy pong pagsusulat ng kwento ng buhay ninyo, meron pa kayong mga landmarks na may iwan. Iba-iba po ang ating pong kwento sa ating pong buhay. Meron po tayong mga kwento na napaka-personal. Napaka-personal na hindi natin kinikwento sa iba. Meron po tayong mga kwento na napakasakit, alalahanin.
Meron tayong nakakaaway. Pero meron din naman po tayong mga kwento na tayo po'y nagtagumpay. Meron po mga kwento na alam natin na meron pong dumaan sa sakit. At alam din po natin na yung iba, sa ating pong pangangalaga at kahit na sa ating paglapit sa Diyos sa panalangin ay namatay din naman. Meron din po tayong mga kwento na pag naaalala po natin itong mga kwento nito, napupuno tayo ng galit. Pero meron din po namang mga kwento na pag ito ang naalala natin, tayo ay napapangiti. Minsan siguro natatawa. Pero meron po tayong mga kwento na pag ito ang ating pong naalala, parang tayo po ay nasa isang refuge na mapayapa, masaya, tahimik. Alam natin that we are in a safe place pag naalala po natin ang ilang mga kwento ng buhay natin. Pero po, yung mga kwento po natin, hindi po yan ang landmark. Kasi po, ang kwento ninyo, hindi yan magiging landmark kung hindi ninyo ibabahagi. Kasi paano naman yan magiging landmark? Ikaw lang ang nakakaalam. For it to become a landmark, dapat niyo po ito iiwan sa iba. Do not hold on to your stories because the way to leave a landmark is to share your story with someone else. Good or bad, ano bang klaseng story yan? Ito po ay pwede pong maging landmark para sa iba. You can only truly leave a landmark if you share your journey with someone else. So isipin ninyo, ano bang mga landmarks ang naiwan nyo na? O wala pa kayong naiiwan na landmark? Sana, pag tayo po ay nag-iwan ng landmark, katulad din po ng pag-iwan ng landmark ng bayan ng Diyos, the landmarks that you leave will tell others what the Lord has done. Sana ang mga landmarks po natin will tell of God's goodness. That the landmarks that we leave behind will open their eyes to see how God is at work. Si Ate Al has gone ahead. We are still here. We are still writing stories. We are still being given the opportunity to leave a landmark. At pwede na po natin gawin yan habang tayo ay buhay. If pag kayo ay namatay na, naging landmark na din kayo para sa iba. You can only leave a landmark while you are alive. And I hope and pray that while you are alive, that you leave behind meaningful stones, meaningful landmarks, so that others will see God's goodness in your life. One landmark that you must leave behind is the testimony of God's saving grace in Jesus Christ. I pray that this most important landmark in your journey of faith be one of the most memorable gifts you can leave. Kung meron makaiiwan ni landmark, maganda pong isipin na yung taong yun, ang sasabihin niya, siya ang nagpakilala sa akin kay Kristo. Sa Kanya ko nadama ang pag-ibig ni Kristo. Sa Kanya ko nakita ang pagkilos ni Kristo. Napakasarap mong isipin kung yun ang landmark na maiiwan nyo. Yun po ang pinaka-importanting landmark na pwede nyo po iiwan. At kahit kung wala na po kayo ibang maiiwan na landmark para sa taong yun, I think you have left behind the most important landmark you can be able to share. As we remember Ate Al, remember, she has also gifted you with her story. A story of God's goodness. Sana po, pagyamanin pa natin yung kwento iniwan niya. At nawa, ang ating din pong maiiwan na landmark ay magpayaman din ng paglalakbay ng iba. Amen. Nasa bahagi po tayo ng mga salita ng alaala. Mauna po ang ating kapatid na Flory. Susunod po
ni Nanay Ophel, Nanay Rome, and si Aliana. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay si Ate Flory. Ako po ay miyembro na tama po ang sinabi ni Pastor Bob na kung tayo man ay nilisan sa mundo ito, nawa ang maiwan natin ay ang mga alaala na maganda po at ito ay nakakasama namin po ng aking kapatid. Siya po ay isang taong mapagbigay, malasak, at may tunay na malasakit para sa ibang tao, lalong-lalo na po sa kanyang pamilya at sa kanyang pamilya sa iglesia. Kung kami po kasi ay nasa Propietarios lang, malapit po kami sa M. Santos, sila po ay nasa 5 de Junio. Pag meron po mga bunga ang kanilang mga pananim sa probinsya, gaya po ng kalamansi, mga mangga, siya po ay nagbabahagi po kung ano man ang meron sa kanya. Mararamdaman mo po na talagang tunay na may malasakit siya sa kanyang kapwa sapagkat kahit mga maliliit o pagparti-partihan nyo yan, i-distribute nyo yan. Napakabuti po niyang tao at siya po ay hindi pangalan nito, nagdadalawang isip tumulong sa iba kung ano man ang kanyang meron sa kanyang buhay. Ito po ay kanyang ibinabahagi. At naalala ko rin po, tunay po na sobra po ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. At ang Panginoon po ay napakabuti kay Ate Au. Yun nga po, nagkasakit po siya nung siya po ay may edad na 40 years old mahigit. At high school pa nga lang po daw si Ditas na sabi po ng isang nagpatotoo na kanilang pamangkin. Pero napakabuti po ng Panginoon. Napalaki niya pa po ang kanyang mga apo at naalala ko po nung bininyagan po ang dalawang bata, si Ariana at si Elijah. Kasama po ako sa kotse. Siya po ang may hawak-hawak. Pero tunay na ang Panginoon ay napakabuti at napalaki niya po, napag-graduate niya pa, nakita niya pa po ang pagtatapos ng kanyang dalawang apo. At ganoon din po ang kanyang ibang mga apo, si Marco, si Casey at ang bunsong anak po ni Joyce at ang mga anak ni Radel. Napakabuti po niyang tao, kaya po ang Panginoon ay tunay na mabuti rin at mabait kay Ate Auling. Ngayon nga po, ang sabi nga po sa kahuli-hulihan, iisa ang buhay at ang lahat ay lilipas. Subali, ang nagawa lang po natin sa Panginoon ang mananatili hanggang wakas. At yan po ang ipinadama at ipinakita ng ating kapatid na Auling sa kanyang buhay na tunay po na siya ay may malasakit sa kanyang kapwa, sa kanyang mga mahal sa buhay, na pagmahal. Nawa po ang kanyang buhay, hindi lang po lalagpas, kundi ito po ay maging patularan ng bawat isa sa atin kung paano po siya naging mabuti. Ganon din po tayo sapagkat napakaiksi lang po ng ating buhay sa mundo ito. Kaya po ang dapat po natin unahin ang pagmamahal sa Panginoon sa ating kapwa. Huwag po natin alisin yan sapagkat yan lang po ang ating magagawa habang tayo ay nasa mundo ito. Ipamahagi natin ang salita ng Panginoon Diyos na ginawa po ng ating kapatid na Au sa kanyang mga pamilya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Nawa po, yan po ang ating maging patularan ang bawat isa sa atin. Maraming salamat po Ate Au sa iyong naging buhay at hindi ka po namin makakalimutan. Salamat po ng maraming sa iyo. Salamat, Pastor. Nakakaunawa niyo. Doon po ang reyna.
ha? Tandaan niyo yan. Pero higit sa lahat, magandang gabi sa Panginoon. Ako ay tunay at labis-labis na nagpupuri sa Panginoon sa buhay ni ate. Ang papakilala pa pala ng natin noon. Ako po pinsan ko po si Ate Al. Pero higit pa sa pinsan kasi sobra pa sa kapatid. Dahil ng mga kapatid ko malayo, pero siya ang malapit. Noong pa po akong bagets, kasama ko na siya. Dalaga pa rin siya noon. Tapos nagkapamilya na. Hanggang sa kanila, ang tagal ko rin nung nag-work. Kaya, kung kwento ko lahat, ang kabutihan niwa ng Diyos sa buhay ng ate ko, baka hanggang bukas tayo matatapos. Pero isi-short ko na lang po. Salamat po ng maraming. Yung sabi ng video kanina, patungkol sa kung tayo aalis, ano pwede natin iwan? Mga ala-ala. Mga legacy. Yes. Landmark. Iba pareho din yung pastor. Ang pinakamahalaga nakita kong iniwang legacy ng ate ko sa akin personally. Wala kami sa Dasmariñas. Alam niyo Dasmariñas? Hindi yung Dasmariñas na Dasmariñas City. Famous na ngayon ng Dasma. Alam niyo si Ataw talaga, masyado yan generous At saka talagang ang pagtingin niya sa kanyang mga relatives, sobra pa din, katulad din sa kanyang pamilya. Kami rin yung mga family rin kami. Alam niyo ba yung tayo na nandun kami sa bangkal dati. Tapos di tayo na yung nag-work ako sa kanya, kasi hindi naman kami permanente doon. Ang Dasmariñas noon, nag-offer lang yung NHA noon. Yung mga housing, yung mga squatter na pinapaalis, napakaganda ng pinaglagan. The most na magandang lugar na housing ng ating gobyerno ay ang Dasmariñas. Napakaganda na ng Dasmariñas talaga. Libre na lahat. Walang mangangamoy na patay. Dahil libre lahat. Ang daming favor na ginawa sa buhay ng aming congressman. At siya ang naging channel of blessing. Siya ang ginamit ng Panginoon para kami makarating sa Dasmariñas. Kaya hanggang ngayon, yung sinasabi niyo, Pastor, na bato-bato, ay bato. Bato na Talagang, sabi ko nga, salamat sa Lord kasi naalala ko nga noong time na kinuha siya ng Lord na nag-ask ng prayer si Ditas, nag-pray kami ng pamangkin ko, si Ate Siling. Sabi ko, Lord, ikaw naman ang nagbibigay ng buhay sa amin Kayo rin na may karapatan kumuha ng buhay namin. Kung pagagalin niyo po si Ate Au, pagalingin niyo po. Kung kukunin niyo naman po, sino kami para tumanggi? Napakahaba na ng mga sakit na naranasan ni Ate Au. At napakabuti ng Diyos kasi, okay, Aurora, Bailon, Pardon, tama na yan. Magpahinga ka na. Kailangan mo na magpahinga. Nakakalungkot, di po ba? Nakakalungkot kasi mamimiss mo ang kanyang mga ginawa sa iyo personally. Pero natutuwa ako kasi sabi ko, Lord, sabi ko nga po, ang ate ako naman, ang daya-daya, inunahan pa ako. Sabi ko gano'n. Salamat kasi makikita niya na ang creator natin. Ano na rin po yung mga mahal ko sa buhay, makikita-kita na rin sila doon. Sabi, naiingit nga ako Sabi ko, mabuti pa sila makikita na nila ang Panginoon. Kasi hindi ba, Pastor, kung hindi tayo kukunin ng kamatayan, paano natin makikita ang creator natin? So, ang pagkamatayan, para lang din pagtulog Sabi ko, Lord, pag kinuha rin po niyo ako, yung matutulog na lang ako. Tulad ng ate ko, although napakahaba ng kanyang hirap at sakit na naranasan, pero di tayo, kwento nga ng kanyang anak.
napaka-ano niya, napaka-kalmante. Talagang prepare na siya. Sapagkat mahal niya ang pamilya niya, ayaw na rin yung mahirapan. Hindi ko biro-biro mag-alaga na may sakit. Talaga naman, nangayayat na nga ito pamangkin ko. At salamat sa Panginoon kasi totoo po na masyado siyang yung madali, pero pagkaano, nag-aaway din kami niyan, pero away ng pagmamahal. And one time na ako, naalala ko, nung ako hindi makalakad, ang sakit ng bewang ko, gumagapang ako. Alam nyo, siya yung humilot ng bewang ko. Aba, parang doktor, gumaling nakalakad ako. Tignan nyo yan? At saka talaga, si Ate ang talaga, sa lahat ko, kahit sino po nakakakilala sa kanya, talagang masasabi ko na walang unang mga something, mga ano, pero mas marami ang ginawa ng Diyos na bigyan sa buhay niya, na ito ay na-impart niya sa amin, sa lahat, sa mga anak niya, sa mga apo niya, sa lahat po, sa kapaligiran. Kaya nga po, salamat sa Panginoon kasi meron kaming place ngayon. Sabi ko kanong tanay, hindi na kami uupa. Kasi walang nyo yung nangungupa kayo, buwan-buwan, lagi kayo iutang. At kulod, kaya nga siya ang ginamit ng Panginoon, kaya kami nakarating sa Dasmariñas. Dasmariñas City. Oo. Kaya, iniwan naman kami, pero marami kang ala-alang iniwan sa amin. Salamat po sa iglesia, na kung saan din, naging nakasama na rin po ako sa inyong church, sa UCCP. At alam niyo, basta sinabi ang church, anong kailangan? Bibigyan niya ng alam, yung sinasabi mo kagabi, Cortina, pag may kailangan sa mga pangangailangan ng iglesia, sila mag-asawa, talaga open sila. Kaya nga yung blessing na binibigay sa kanya, ibinay-bless din niya sa iba. Kaya, pag nabibless siya, nagbibless din siya. Hindi lang yung pakabig ng pagabig, kundi nagbibigay siya. Kaya nagpo-flow ang kanilang blessing. In spite of anything na nangyari sa life nila, sa kanyang karamdaman na naranasan, talaga hindi ko biro-biro financially. Siguro ho baka mayroon na siyang bangko na sarili kung naipo lahat po yung kanyang pinaggastos. Kaya ngayong gabi, we celebrate the life ni Ate. Ang buhay niya na talagang ano pa ang pwede ko sabihin, kundi salamat sa Panginoon sa buhay nila, sa buhay ng Ate ko. I love you, Te. Kaya salamat sa Panginoon. Thank you, Pastor. Lola o ha? Lola o. Yan na. Good evening po. Ako si Aliana, pinakapanganay sa amin pong magpipinsan. Isang minuto lang po, panganay. Kami pong magpipinsan ay laking lola. So, ang form of discipline po talaga sa amin since birth ay galing po kay lola. Noong days na wala pa po si mother namin, nasa iba pa pong bansa, ang nagdidiscipline po sa amin ever since si Lola. So, ang virtues namin, ang personality namin, every form of discipline, si Lola na po ang nagbibigay sa amin. And hanggang sa dulo kami pa rin po ay lumaking Lola. Pag umuwi po kami, hindi po rin kasi kami lumalapit kay Lola masyado kasi galing din po kasi kami hospital. Hospital healthcare workers din po kasi kami. Kaya para tumagal rin sana sa amin si Lola ay as much as possible, iiwas po kami. At pag marumi kami, hindi talaga po kami ay lumalapit. Kaya, Lola,
Hi, ako si Marco. Pangilan ba ako sa pang-apat? Fourth cousin. Tama. I guess yung pinaka-naalala ko talaga kay Lola, yung pagiging thoughtful niya sa amin. Lalo na sa akin kasi every time na papasok ako sa school or pauwi ako, lagi nila lang ako tinatanong, meron pa ba akong baon? Kumain na ba ako? Lagi siya nag-worry sa akin. And minsan nga po, sinasabi ko na lang po, kasi yung po siya mag-alala sa akin. Pero hindi ko na nararamdaman na di pa ako makain. Or siguro kulang yung pera ko. Kasi, at that point, nag-worry na po ako kasi yun po yung point na lagi na po nakakita sila Lola. And gusto ko po sa kanila na yung pera kasi nga gusto ko po tumagal si Lola. Actually, isa po sa mga wish ko po kasi third year college na po ako na sana umabot si Lola sa graduation ko. Pero yun nga po, hindi ko siya nakakabot. Pero okay lang po. Kasi natry ko pa rin po yung best ko po na dramatic po. Para po sa kanila, sa kanila lolo, sa parents ko. Ayun po, para naman po siguro mabawi po yung health na binigay ko sa akin po. Sa amin pong magkakapatid, sa amin pong magpipinsan. Kaya yun po. Thank you. Tayo po lahat ay tumayo. Ulitin po natin ang pangwakas na dito. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I onward bound, Lord, plant my feet on higher ground, Lord, lift me up and let me stand, my faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts arise and fears dismay. Though some may dwell where years abound, my prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my faith on heaven's stable land, a higher place than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to live above the world. No Satan's stars at me are hurled, for faith has taught the joyful sound, the song of saints on higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my faith on heaven's stable land, a higher place than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost height and catch a gleam of glory bright, but still I pray till heaven I found. Lord, lead me unto higher ground. Lord, lift me up and let
Manalangin po kayo ng ating Pastor Bob. Susundin na po sa ating pagpapayo. For those who can we extend our right hand towards the family as we say our prayer? O Lord, we pray, O Lord, for this family, dear Lord, as they mourn the loss of Ate Ao. But, O Lord, though there is a void in their hearts, let them come to know, dear Lord, the warmth of your love that will fill them. That will, O Lord, give to them a moment, O Lord, for them to smile and know that Ate Ao has been called home and is enjoying, O Lord, being with you, dear Lord, in your kingdom. Rejoicing, dear Lord, in the glory that you have given her. You have called, O Lord, your servant home. But we pray, O Lord, for the family. We pray, O Lord, that your loving embrace be upon them. Let them come to know, O Lord, that you will always journey with them from today and in the days to come. And though, O Lord, tears may come at night, assure us that joy will come in the morning. Draw them closer, dear Lord, to one another as they draw closer to you. And allow, O Lord, the presence of those who are here be for them an instrument, dear Lord, and an avenue of your love, so that through the presence of family and friends, they may come to know, O Lord, that indeed you are here with them, and that, O Lord, they are the means for them to feel your loving presence. In Jesus' name. You may bring down your hands. O Lord, we continue, dear Lord, to pray. Because, O Lord, in the midst of death, we are yet to journey in the days to come. May we look, O Lord, at each day as an opportunity to grow in faith. And also, dear Lord, to know that you continue to give us opportunities to leave landmarks behind. Let these landmarks declare your glory, your goodness, your faithfulness in our lives. And, oh Lord, may we take the time, dear Lord, to share these stories to others so that they may come to know, dear Lord, of your love for us all. Be with us, O Lord, as we continue in this evening, as we take this time, dear Lord, to comfort one another, to share stories and memories of Ate Ao, and also, dear Lord, to encourage one another, knowing, O Lord, that our lives, O Lord, will go on, though we will miss the physical presence of Ate Ao. Let her memory, the stories that she has left for us, may we build upon these stories so that we may share, O Lord, our testimonies of how you are at work in our lives. As we bring a close, O Lord, to this worship service, dismiss us, O Lord, with your benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up the light of his countenance upon you and give you peace now and forevermore. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon sa gabing ito. Palapakan po natin ang Panginoon.